Alam mo, VJ Mark, tignan mo tong mga nandyan sa social media. Ay, oo. No? Yung mga business nila, sana hindi lang puro simula, no? Ito yung katulad nito, coffee, small Pero business alam lang mo, yan. dapat, VJ Mark, hindi lang sila puro simula. Dapat, yung hanggang dulo ba, tagumpay yung business nila. Ay, alam mo ba, may kilala akong... Ay, talaga? May kilala ako, oo. Magiging guest natin dito. Gusto mo ba makilala at malaman siya? Gusto ko na yan, VJ. Sige. Pagkwentuhan natin yan dito sa Coffee House Chat Behind the Notes Season 2! Ayun, excited na ako. Excited ka na? Kasi ako din excited din ako. Yes! Hello! Welcome and mabuhay! I'm your VJ Shannon. I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, VJ Mark, di ba, gaya nga ng sinabi mo sa akin kanina, may papakilala ka. Oo, Dahil VJ nakita ka Shannon. natin, di ba, habang nag-scroll tayo ng phone, may mga business na ang ganda ng mga simula nila. Tama. Paano pa kayo mga susunod na mga araw nila sa pagbi-business, di ba? Yes, so ipapakilala natin sa mga kabawisenyo at kabawisenyo natin si Miss Rome Basay. Ayan, Hello po, good afternoon po. Good afternoon. Good day Kamusta po pala. Good day, Yes. yes. Masayang umaga. And also, ma'am, interesting kasi yung magiging guest natin ngayon tsaka yung kwento niya. Kakwento niya kasi yung businesses niya, kung anong meron siya ngayon. So, ma'am, tell me about yourself po. I'm Rome Basay. I'm from Antipolo po. By profession, I'm a nurse. Bali, since nag-asawa ko, tapos before OFW ako. So, pag uwi ko ng Pilipinas, dahil nurse tayo, work ulit ako as a nurse. Okay po. Pero nagkaroon na ako ng 2 kids. Now, syempre, ang priority natin ngayon, yung 2 kids natin. So, nag-stop ako ng work and then nag-isip ako ng ano kayang pwede kong gawin habang magiging 100% ako na mommy. Pero meron akong sariling income. So, yun. Doon siya nag-umpisa. So, first nun, pinag-pray ko talaga kasi nung ano bang kaya kong gawin from a nursing, wala ka namang background sa pagbe-business, 'di ba? So nag-isip ako, ano ba yung gusto kong gawin? So bata pa talaga ako, mahilig ako sa nails. As in, mag-isa ako, nililinisan ko yung mami ko, nagpapabayad akong 20 pesos. Masaya na ako doon. Hanggang sa pag malungkot ako, pag masaya ako, pag may event, nasa parlor ako, nasa salon ako. So yun, sabi ko, parang gusto kong ituloy yung pagbe-business ng sa salon. So nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ang tagal-tagal ko na pinagpipray to. Sabi ko, ganyan, bibigyan mo na ba ako ng go signal? So yun. Tapos, one day, sabi ko, kasi kung hindi ko isa-start talaga tong gagawin ko, hindi ko to gagawin ever. Opo. So, nag-park ako, pumunta ako sa isang location, naglakad ako siguro mga 2 kilometers. Naghanap ako ng location. Inisa-isa ko yung mga buildings na tinatayo, kinausap ko yung mga may-ari. Tapos, ang dulo na pinag-pray ko pa rin. Sabi ko, Lord, saan mo ako dadalhin? Kung sino mag-okay, kung saan pasok yung budget ko, doon mo ako i-guide. So, doon lang siya nag-start. From wala talaga. Wala akong business partner, wala akong consultant, talagang prayers. Kayo lang po. Puro Yes. prayers. Tsaka mahirap yun, VJ Mark, kasi ang profession niya nga ay nursing. Tama nga po yung sinabi Yes, niyo. oo. Tapos, tumalon siya sa pagbi-business, di ba? Hindi madaling mag-business po na ang profession mo ay nurse. Sobrang layo. Medical field, di ba? Bigla ka nag-jump ng business. Anong taon po kayo nag-start pala mo na mag-business? Actually, 2020, COVID, March, ano po? February yan, last week of March, nakahanap na ako ng location, na-renovate ko na, pumayag yung
yung may-ari ng building na i-renovate without paying pa. Sabi niya, sige, wag muna kayong magbayad habang ginagawa yung building. So sabi ko, wow, bait ni Lord, talagang parang sa akin talaga tong business na to. Kasi binibigay niya lahat. Pag gusto niya talaga lahat, ginago niya eh. So sabi ko, okay, go tayo. Sige, na-renovate na. Ako lang lahat yun. Ako lang yung nag-design. Ako nag-canvas pa isa-isa. So, talagang one-man team, ganyan. So, ang ano ko lang na Lord, kung i-sustain mo lang ako, i-sustain mo lang ako, i-sustain. So, yun, sustain naman ako, Lord. Kaso lang, itong bago kami magbukas, ang plano ko is April 1 magbubukas. Pero March 2020, nag-declare na ng COVID. So, sabi ko, siguro ito yung delay ni Lord. So sabi ko, hindi ako nag-react or anything. Sabi ko lang, sige, kung ito po yung bigay mo, siguro binibigyan ako ng Lord din ng chance sa pag-isipan pa, o magplano ka pa, ito pa yung dapat mong gawin, ito pa yung i-research mo. So go lang ako sa flow. Tapos come January, nag-message na yung may-ari ng building na kailangan niya nang maningil daw ng upa. So sabi ko, Lord, ito na po ba yung start ko? Since yung location ko naman okay na, may mga gamit na rin ako. Kumbaga kompleto na po. Kompleto na, ready. Sabi ko, ito na siguro yung start ko. Kasi sa totoo lang, ang hirap pagka wala kang business background. Yung parang, kailan ba ako mag-go? Kailan ba ako mag-stop? Or kailan ko ba dapat ilaylo? So, lahat talaga ng decisions ko is nakadepende lang kay Lord. Kung kailan niya ibibigay yung perfect situation. So, ganun lang siya. So, sabi niya, gain na ng January. Noong January mismong yon, nag-start na ako maghanap ng tao, nagpa-training na ako. Pati ako sumasali sa training. Marunong ako mag-nails, marunong ako mag-lashes. Lahat yan, inaaral ko kasi siguro yung passion ko o yung love ko doon sa pagbibigay ng service. Kasi nga siguro dahil sa nurse ako, iba yung pag nagbibigay kasi kami ng service sa pasyente is talagang parang pamilya namin. Kasi yung sa sitwasyon na yun, napaka-unique ng sitwasyon na yun na parang ikaw yung ibigay ni Lord na mag-alaga doon sa tao yun. So, ganun din siya. Kahit service lang yung binibigay namin na puro pampaganda, hindi naman yan emergency or anything. Pero yung alam mo na paglabas ng kliyente, masaya sila. Masaya, sulit yung binayad nila. Tapos, ang kinaka-grow ng business namin actually is yung words nila. Yung mga good nila na, mga feedbacks nila, yung mga sinasama nila, yung mga pamilya nila, nadadaling ko dito, dahil ang bait-bait nyo, gusto ko yung service nyo, hindi kayo masyadong mahal. So yun yung talagang namin na kahit hindi lumaki yung business namin na sobrang laki, pero nandun pa rin yung passion, nandun pa din yung buo yung service na binibigay namin. Yun yung pinaka talagang win-win situation para sa akin. Opo. Ma'am, what made you decide po to change your profession from nursing to salon po? Actually, kasi sa Bible, ang talagang parang tinatanong ko kay Lord, ano ba yung purpose ko sa buhay? Sabi ko ganyan. Sabi ko, yes, nag-nurse ako. Sumunod ako sa magulang ko. Sabi, mag-nursing. Okay, nag-nursing. So ngayon, sabi ko, nung lumalaki na yung mga anak ko, mas parang kailangan nila ako. Sabi ko, yung pagiging nursing, forever ko naman mababalikan yan. Kasi nurse naman is parang magre-renew ka lang ng license every 3 years. 3 years. Nurse ka pa din. Pero yung pagiging magulang ko sa mga anak ko, hindi ko na mababalik. So, gusto ko paglaki nila, nakikita nila ako, present ako sa mga activities nila. So, kasi ang mga anak ko, pag tinignan mo, ang love language nila is time and service. So, gusto ko na pag lumalaki sila, nandun ako. Parang hindi nila kailangan na, Lola, ikaw na lang yung pumunta. Parang ako mismo na siya. Kasi ako, syempre pag nurse ka, hindi ko naman ako pwede na umabsent bigla-bigla para lang sa anak ko. So, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign kung ano talaga yung dapat ko. Kasi alam ko naman yung nursing ko, bigay talaga ni Lord yan. Pero yung pagiging magulang ko, bigay din yan ni Lord. So, kailangan ko mamili. So, sabi ko, mababalikan ko naman ang nursing. Yung pagiging pagpapalaki, yung pagiging magulang, hindi ko na mababalik yan pagdating ng panahon. So, yun, mabait si Lord talaga na sinustain niya naman kami na kahit hindi ako nag-work. Tapos eventually, yun, medyo nahanap ko nga yung business. Ilang branch na po pala yung business mo ngayon? Actually, meron kaming 2 branch. Yung original namin is Antipolo. 4 years, mag-going 4 years na siya. Yun po yung umpisa niya? Yes, yun yung pinaka, trial and error ko na, na salon. Tapos ngayon, since marami na yung demand din,
from other parts of Rizal. So, naglagay din ako sa Angono. So, yung Angono namin is from parang dinadaanan siya ng Taytay, Angono, and Binangonan. So, sa highway siya. So, marami din kami nakikater na clients. Opo. Ma'am, ask ko lang din po, di ba ma'am, nurse kayo? Tapos nag-hit yung pandemic doon sa business nyo. So, nag-start pa lang doon. Ma'am, hindi nyo ba naisipan na mawala ng pag-asa? Kasi pandemic, mag-start pa lang ang Maraming business. kailangan ng Balik na mga lang kaya nurse. ulit ako mag-nurse. Hindi nyo po naisipan mag-ganon? Actually, kinakabahan ako noon kasi baka tawagin ako. Dahil ang dami ng kulang na nurse. So, syempre, pag inisip ko, paano pagka nag-nursing ako, hindi ako pwedeng lumapit sa mga anak ko. Kasi, syempre, priority pa rin yung safety nila. So, sabi ko, Lord, pero kung saan mo talaga ako dadalhin, susunod ako. So, hindi naman ako tinawag ni Lord na papunta ulit sa nursing career. So, siguro hindi pa time para bumalik ulit ako. So, yun. Doon na, kaya medyo nakapag 100% focus din ako doon sa business kasi hindi naman ako tinawag back to nursing career. Opo. Kumbaga, pagbi-business na po talaga yung point of Kinunting view. na talaga. Actually, Oo. nagdire-diretso na kasi. Actually, pag tinanong mo kung paano ko ginawa, hindi ko rin alam. Basta sumunod lang ako talaga. Opo. Ayan, so sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin dyan, bibitinin po muna ulit namin kayo. Yes. Dahil magko-coffee break lang magko-coffee break po lang. muna kami ulit ng Ni Miss Basay, Yes, ni yes. Miss Basay. At saka syempre, marami pa kaming pag-uusapan dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Babalik kami ulit mga kabuwisenyo Coffee break po. at kabuwisenyo. Coffee break po, muna. Miss Basay. Thank you. po. Cash is fleeting, yet spending for experiences lasts a lifetime. We offer visa assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrived tonight, our client said. So do you want to experience that type of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Fly Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik kami muli dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Go, VJ Mon. So, Miss Basay, napansin po namin sa lahat ng sagot niyo po, kasama si Lord. Yes. So, bakit po lagi kasama si Lord dun sa answer niyo? Siguro malaki yung factor kasi na lumaki din ako sa church. So, yung mommy ko lagi talaga sinasabi, ipag-pray mo lahat ng bagay. So, yun. So, lahat ng bagay na talagang dumadating sa buhay ko, pinagpipray ko muna. At willing akong maghintay for the perfect timing ni Lord. Yun. So, bukod sa tamad talaga ako, mag-isip Opo. ng tamang sagot. Yan. Iniintay ko talaga si Lord kasi naniniwala talaga ako na pagbibigay yan sa'yo ni Lord, sobrang smooth yan, sobrang dali ng lahat. Opo. Diba? Kung kapag, syempre ako may gusto din ako, may mga prayers din ako na hindi ko nakukuha, pero ang iniisip ko kasi pag hindi binigay sa akin ni Lord yan, hindi yan para sa akin. Nasunurin si Miss Basay, Yes. no? Oo, lagi ko pinagpipray yung heart ko. Lord, if this is not for me, change my heart. And, Opo. Eh, paano naman po yung kasi di ba po sa pagbi-business, kaya nga po nang sinabi nyo kanina, 2 branch na po yung salon nyo. Paano po yung naging process pagdating po sa mga registration? Yes. Sino po yung nakatulong sa inyo? Okay, so dahil bilang nurse tayo at hindi talaga ako mahilig sa mga ganyan, binibigay ko yung task sa mga mas nakakaalam. Actually kasi, minsan pag nagdi-DIY ka, mas lalo ka nagkakamali. Kasi trinay ko na siyang i-DIY before, umabot talaga ng sobrang hassle. Eh, meron namang tao talaga or company talaga na kayang gawin yan, di ba? Without the hassle. So, yung energy ko, instead of putting it sa isang task na mas mahihirapan akong gawin, Opo. binigay ko na siya sa XDT. Sa XDT and Company. Simula nag-start ang Nail and Glow Bar at saka ang Logos, nasa XDT na kami. Sila lahat nag-aasikaso ng lahat ng papers ko, tax Mga filing tax. Oo. Sila lahat yan. So, Kumbaga, wala na problema. Paano nyo po nakilala ang XDT? Yung owner is a good friend of mine. So, syempre, kanino ka pa magtitiwala? Sa mga kaibigan mo, diba? Yes, opo. Saka sila talaga yung best for the profession. Kung ako tatanungin mo ako about nursing, kaya kita. Pero kung tatanungin mo ako tungkol sa tax, zero talaga ako dyan. Wala pa talaga. So, yeah, mga friends ko talaga at
ka-textmate, ka-chatmate ko sila. Lahat. So talagang ang services ng XDTN company talaga the best. Oo. Pangkalahatan. Pangkalahatan. Walang pinipili Oo, eh. never ako na problema, wala akong na-delay. Opo. Oo, Lalo na ngayon, may bagong memo po yung BIR regarding sa OR to sales invoice. Or service invoice. Yes. So, Okay, Mark. curious lang din po, since naglakad nga po kayo ng ilang kilometro hanggang Antipolo para makahanap ng location. location. Yes. Ano po yung preference nyo para magtayo? Ito, magandang spot Kumbaga, to sa yun na akin. yung para sa akin, Oo, natayuan itong ko spot ng na to. salon. Oo. Alam mo, nakakatawa. Kasi dahil wala nga akong business side, kung sino lang talaga binigay sa akin ni Lord na location, yun na yun. Yun na po talaga yun. Nung dumating ako doon sa location na yun, ako lang mag-isa, walang tindahan or anything. Ngayon, kapag tinignan mo yung mga katabi namin, mga big J company tsaka si M company katabi na namin. So nauna pa ako sa kanila doon sa location. Imaginein mo, binigay na sa akin ni Lord yung prime location na hindi ko man lang alam na magiging prime location yun. Opo. Yes, yun. Kaya talaga sabi ko nga, ay, si Lord lang lahat talaga to. Wala akong tinulong kay Lord. Pero syempre kasi naniniwala din ako na pag may binigay sa yung task si Lord, 100% kailangan galingan mo. Kasi anything na talent na binigay sa'yo, pinagkatiwala yan sa'yo ni Lord para galingan mo. Opo. So, kahit bigyan ako ni Lord ng 10 talent, kung hindi ko naman din gagaling, useless din ang Opo. opportunity Yes, binibigay sa akin ni Lord. Ano po yung mga naging challenges nyo po dun sa salon nyo? Kasi syempre salon po na business ay hindi po talaga Oo, madali. hindi siya madali. oo. Kamusta po yung salon Actually, ang pinaka-challenge ko dyan yung mag-isa ako. Kasi, syempre, mayroon akong idea, hindi ko alam kung okay ba yung maging yung kakalabasan. Yes, So, ang tama ginagawa ko, may meeting kami ng sarili ko. So, sarili ko yung idea, sarili ko rin yung kumukontra, sarili ko rin sumusuporta. Apo. It's a one-man team. Pero okay lang, masaya naman. Yun, Apo. so far, working naman yung mga nangyayari. So, yun yung pinaka-ano ko. Tapos, syempre, yung mga business permit, yan, mahirap yan talaga. Kasi, lalo sa Antipolo, sobrang daming requirements. Yes, tama po. Dami talaga. So, kailangan mo talagang kumuha ng mga professional para ayusin yan para sa'yo. Opo. Ma'am, paano po kayo nakaka-attract ng mga clients? Ang clients namin ay galing mismo sa mga clients namin. So, it's either dinadala Referral. nila yung buong Referral. pamilya. Referral. Nakakatawa naman. Oo, Opo. gano'n. Na parang, unang-una kasi yung salon ko is ginawa ko siya, hindi siya ganun kamahal. Kasi ako, as a mom, gusto ko na magpaganda ko, pero hindi ko naman, ayoko din mag-spend ng sobra. So, siguro yun yung isa sa factor na kaya pinupuntahan kami kasi sobrang higpit ko sa quality. Kahit sabihin mong manicure or pedicure lang yan, meron kaming certain way na train yung mga staff namin para gawin yan. So, alam namin yung ginagawa namin. So, yung pag passionate kasi sa ginagawa mo, nararamdaman yan ng kliyente. Yung kliyente, bumabalik sa'yo, nagdadala pa yan ng iba na, syempre, gustong ma-experience yun, na-experience silang happy experience. Yes. Kamusta ka po bilang boss sa mga staff nyo? Ako ay, actually, mahigpit ako. um, Hindi naman sa mahigpit na mahigpit. Ibig sabihin ko, if this is the standard of the salon, this is the standard. Hindi Apa. ka pwede kaya galing ka sa ibang salon, sasabihin mo, ay, 10 years na ako doon, ganito yung ginagawa ko, ganito, ganyan. Pagdating po sa salon namin, ititrain ka pa din kung ano yung standard namin. Kasi, yung standard na yun na po yung na-test na namin eh. So, Apa. for few years, yan ay ginagawa namin na hindi kami nagkakaroon ng complaints, na-appreciate ng clients yung mga ginagawa namin. Apo. So, yun lang yung lagi namin niraran eh. So, syempre, may mga staff na hindi sila okay sa ganun. Okay lang, sige, Apa. you can go. Apo. Ganun Curious lang. lang po ako kasi 'di ba pandemic nga po kayo nakapag-start. Ilan po yung naging staff nyo during the pandemic? Then ngayon po na may dalawa na po yung branch. Dala na yung branch. So, nung nag-start kami, bale, 4 lang yung nail tech ko. Tapos, ako at saka yung mommy ko. So, kami lang yung mga admin. Kami din naglilinis. Kayo po lahat? Oo, kami naglilinis. Kami lahat nagkukuskus ng upuan. Apo. Nag-inventory, naghahanap ng supplier. Lahat yan kami. So, ngayon, after 3 years plus, meron na kaming mga 15 staff, plus meron na rin kami nag-start na rin kami magkaroon ng barbershop. Kasi usually kapag
may girls, siyempre may boys. Opo, Diba? yes. Ano nga pala ulit, ma'am, yung name ng business nyo? It's Nail and Glow Bar, tapos Nail yung and barbershop Glow namin is Logos. Logos is also from the Bible. Ay, wow. Ano ba nice. ibig sabihin nun, Miss Basay? Ang ibig sabihin kasi ng Logos is word. Everything is from the word of God. Wow. Ang ganda. Ma'am, curious din po ako. Meron din po bang isang istorya sa loob ng business niyo na hindi niyo nakakalimutan? For example, ma'am, sa client, ganyan. Madami kaming ganyan na yung mga clients, magte-try sila sa ibang salon, Tapos, pero babalik pa rin sila sa amin. Ako naman kasi, pagka nagte-try yung client sa iba, okay lang yun. Kasi business is business. I don't pray na yung katabi kong business is bumagsak. Kasi pare-pares kaming may pamilyang binubuhay, may mga staff, ganyan. So, ang natutuwa ako is bumabalik sila sa salon, tapos sinasabi nila yung good services namin. Tapos natutuwa sila dahil nga nagkaroon kami ng ibang branch. Tapos consistent sila hanggang sa naging kaibigan na namin sila. Marami kaming client na nag-start from bridal shower hanggang sa kinasal, nagka-baby. Ngayon naglalakad na yung baby nila. Nandun pa rin sila. Nakakatuwa naman. Oo. Nakakatuwa kasi alam mo yung loyalty nila nasa amin. Loyalty. Yun lang yung sabi ko nga, madaming business pero pagka yung business mo, alam mo na love ka ng client mo, iba din yung impact. Hindi lang minsan kasi pera-pera ang business Parang how you can serve the Lord. Katulad doon sa workplace namin, nagba-Bible study kami. Doon din po sa salon? Sa salon, sa mga staff namin, ni-encourage namin sila mag-tithes, ni-encourage namin sila mag-pray, lahat, ipag-pray mo kay Lord, lahat ng problema mo. Siyempre, diba? Iba-iba kasi kami ng sitwasyon. So yun, kaya ang tagal-tagal na rin namin magkakasama. Like yung mga staff ko, more than 3 years na rin sa amin. Alam mo, tamang-tama yung story ni Miss Rome sa story ng XDT. Yes. Kasi 'di ba remember VJ Mark sa XDT din, every time na si Prof or si Coach lagi magdi-discuss, tayo every month, meron talaga tayong mas sa XDT. Hindi talaga natin siya nakakalimutan. Kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya namin diyan, bibitinin lamang po namin kayo ng onte at magpapatuloy po tayo ulit. Mag-coffee break po muna kami nila Miss Rome at magpapatuloy tayo dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayun, ang ganda ng story. Ang ganda ng story ni Miss Basay. At nagbabalik kami muli dito sa Coffee House Chat Behind the Notes. Sige, VJ Mark, magpatuloy na tayo. Since nasabi ni Miss Basay na dalawa na yung branch niya sa Rizal, so ma'am, bilang isang owner, paano nyo po namamanage yung bilang mami sa anak nyo tsaka sa business nyo po? Oo, add ko na lang din. Kasi di ba sabi niya kanina, di ba nurse nga po siya. Kumbaga hindi niya po kayang mabalanse din ata yung pagiging nanay dahil isa siyang nurse. Ngayon pong business owner na kayo. Tapos, syempre, nanay na rin po kayo. Paano nyo po yung nababalanse? Okay. So, ang before kasi, nung nurse ako, may schedule kami. Apo. So, yung schedule mo, hindi mo yan pwede talagang Kasi kung absenan kita, o absent ako sa duty ko, merong pasyente hindi makakainom ng gamot. So, may life na talagang at stake. So, sa pagiging business naman, since hawak ko yung oras ko, mas nababalance ko siya. Ang usual routine ko is morning, kids ko muna. Natatapos kasi yung school nila at 1. So, homeschooled sila, pero meron silang online class. So, hanggang 1 o'clock, tinututukan ko talaga yan. Kasi, yun talaga yung pinaka-priority ko, yung matutukan ko yung anak ko na mag-raise ng mga mababait na bata, na love si Lord. So, talagang pagkatapos ng on the dot yan, after matapos ng klase nila, tatakbo na ako sa mga branch. So, ako din yung nagde-drive, ako nag-check ng maraming bagay, bumibili ng mga supply. So actually, kailangan mo lang talagang i-balance yung time mo. Kasi pagka gustong-gusto mo yung isang bagay, dapat bigay mo talaga yung 100%. Kung gusto kong maging nanay, so dapat 100% akong nanay. Gusto kong maging entrepreneur, dapat 100% ako entrepreneur. Kasi yung blessing, actually, pag iniisip ko, nahihirapan ako. Kasi ang hirap i-balance ng marami kang tao, tapos may 2 kang anak na kailangan mong pakainin ng tama, nakainom ba ng vitamins, ganyan. So, sobrang hirap Pero pag iniisip ko, bigay to ni Lord, blessing to sa akin, kaya dapat galingan ko. Regarding ma'am dun sa
Ilan pala po, ma'am? First muna, ilan po yan ang anak niyo, ma'am? Dalawa, isang boy at saka isang girl. Opo. How about, ma'am, yung husband niyo? Isa lang. Isa lang. Isa lang talaga. Siyempre, isa lang. Isa lang po Loyal, talaga. oo. Pwede niyo Oo. greet. Ipag-greet niyo po, ma'am. Yung very supportive husband, yes. po. Hi, husband. Yan. Thank you sa pagdadala mo sa akin kay Lord. Yan. Siya talaga yung nag-encourage sa akin to pray daily, to read your Bible, to pray for everything. Ba, tatanungin mo siya, B, ganito yung gusto kong desisyon. Lagi niya sasagot sa akin, ipag-pray mo muna. So, sobrang blessing na yung asawa mo ay dinadala ka kay Lord. Opo. Yan. Sa isang relationship, VJ Mark, importante yung center niyo si God. Diba? Yes, tama po. Ma'am, ano po yung magiging key takeaways nyo? Lalo na sa mga sa mga mami, or kaya sa mga gusto maglago, magsimula ng businesses. So, first is, siguro yung pagkagising mo sa umaga, mag-pray ka. Tanong mo, Lord, ano po yung task ko for today? Gusto mo bang maging mommy ako for today? Or gusto mo bang mag-serve ako sa church? Ganyan. So, everyday kailangan may constant kayong usapan ni Lord para may guide ka din, tsaka may end goal ka kung ano yung gagawin mo eh. Kasi mahirap yung para kang headless chicken, tumatakbo ka, wala kang pupuntahan. Diba? So, at least mag-consult ka kay Lord. Lord, anong gusto mong pagawa sa akin for today? Gusto mo ba ay today pagluto ko yung pamilya ko? Everything na ginagawa mo sa pamilya mo is worship to the Lord. So, kung pinagluluto mo yung anak mo, pinapaliguan mo, tinuturuan mo sa school, lahat yan worship to the Lord. Lahat yan to the Lord talaga. So, Lord, gusto mo ba ako ngayon na may kausapin ako sa salon na isang kliyente na nalulungkot, kaya siguro nasa salon, walang pamilya. Ganon. So, dapat ipag-pray mo lang lahat ng bagay para yung guidance sa'yo ni Lord hindi mawawala. Kasi sometimes, pag lahat okay, nakakalimutan mo mag-hello at mag-thank you kay Lord eh. Gusto ko yung sagot ni Miss Basay. Kasi kahit may business siya, hindi niya nakakalimutan yung pamilya niya. Kasi usually, kapag may business si God. pag ang dami-dami mong ginawa, nakakalimutan mo na minsan magsimba, magbigay ng time kay Lord, magpasalamat, ayun. Ma'am, saan po kayo pwedeng makontak? Invitation nyo po. Okay. So, hi everyone. Pagka gusto nyo po kaming bisitahin sa Antipolo ang branch namin, yung addresses po namin and services namin makikita po sa Facebook. Our Facebook page is Nail and Glow Bar, Antipolo. That's our main branch po. And then we have Nail and Glow Bar, Angono. And then yung sa Angono po namin is may barbershop, which is the Logos Barberos. Yan. So, hope to see you there po. So, Add na rin natin, VJ Mark, baka may gustong pasalamatan si Miss Basay sa mga tumulong sa kanya na mag-process, na yung mga yung company, XDT and Company, na mga nagfa-file ng mga taxes po nila. Oo, yan. Sobrang thankful ako sa XDT kasi lagi talaga sila from the start. Kasi syempre talagang, alam mo ako medyo masunurin ako talaga sa batas. So, yung mga tax na yan, gusto ko talaga proper yan, nababayaran, wala akong delayed. So, since hindi ko talaga alam yan, kasi feeling ko pagka kailangan ko siyang aralin ng accountancy bago ako gumaling, kasi galing nila. So, yan, sobrang helpful nila talaga sa akin. So, thank you so much. Tsaka sila na lahat bahala. As in, talagang sabihin nila, ayos na po lahat, ganito yung isi-settle mo, okay. Lagi ko lang reply sa kanila, okay, I trust you. Thank you, ganyan. Ganon talaga yung, actually, pag nagme-message siya, hindi ko na nga binabasa, sasabi ko, okay, thank you, kayo nang bahala. Akala ko, VJ Mark, ang may hawak sa kanya si Sir Martin. Yung grupo nila, Sir Martin, si Ma'am Rev, yung nag-process ng papers niya. Si Ma'am Rev, si Sir Martin, si Sir Leo, tsaka si Patrick. Wow, business unit to MBBC. Sila yung lagi niya kausap. So, saan ba tayo, VJ Shannon, makakausap? Pero bago natin sabihin sa mga kabuwisenyo at kabuwisenya natin kung saan nila tayo pwede mapanood, nais muna natin, syempre, VJ Mark, pasalamatan si Miss Basay. Tama, Dahil from Antipolo pa siya, tapos pumunta siya dito sa atin.
Maraming Maraming salamat Yes, po. thank you so much. Sana guest pa natin siya. Yes, oo, mag-guest pa natin siya. Parang masarap puntahan yung Sa salon niya, no? testimony daw. Sa testimony. Ay, pwede. Pwede Oo, kayo. pwede. Ayan, so sa mga, Go! yes, go na go daw. Pag-asawa kayo sa suma ng Antipolo. Yes, kaya naman sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, maraming salamat po ulit sa pag-antabay sa TV Maria Facebook page at saka sa YouTube channel na Yes, rin tama nila, yan. di ba? Huwag niyo po sila laging kalimutan i-follow at i-subscribe. Ganun na din po sa XDT and Company, Flight Travel Express, Coach Ayet, Prof. Sai, at saka and yung ENA. ENA Consulting. Wag niyo rin po kalimutang i-follow and like at supportahan niyo na rin po. Kaya naman sa mga susunod na segment, abangan niyo pa rin po kami at patuloy na supportahan. Kaya naman, I'm your VJ Shannon. I'm your BJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Nose. Leading with purpose, guided by values. Ayan, Wow, thank you so much po. ma'am. Po.